Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso, isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa mga pagkakamali at pangalawang pagkakataon. Sabi nila, may mga desisyon sa buhay na kapag nagawa mo na, hindi mo na mababawi pa. Pero paano kung bibigyan ka ng pagkakataon ng tadhana na harapin ang kahapon na matagal mo nang tinatakbuhan? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pusong naligaw dahil sa ambisyon at sa isang pag-uwi na babago sa lahat. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng Ang Ulan na Nagbalik ng Kahapon. Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan sa loob ng mamahaling sasakyan ni Kael Soliman. Kasunod niyon ay ang tila pag-ubo ng makina. 2, 3 beses bago ito tuluyang namatay. Napahampas siya sa manibela. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Puno ng pagkadismaya. Sa lahat ng lugar, dito pa sa liblib na daan ng San Marajuyo, sa probinsyang 5 taon na niyang tinalikuran. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila hagupit sa bubong ng kanyang sasakyan. Walang ibang bahay sa paligid, maliban sa isang maliit na sari-sari store sa di kalayuan na ang tanging ilaw mula sa munting bumbilya nito ay parang isang nangaakit na kandila sa gitna ng kadiliman. Walang pagpipilian, sinuong ni Kael ang ulan. Bawat patak na tumatama sa kanyang mamahaling damit ay parang paalala ng kanyang pagkatalo. Pagkatalo hindi sa negosyo, kundi sa buhay. Ang buhay na ipinagpalit niya para sa karangyaan sa Maynila. Isang buhay na ngayon ay nararamdaman niyang kasing lamig at kasing lungkot ng umuulan na hapong ito. Pagpasok niya sa tindahan, sumalubong sa kanya ang amoy ng kapeng barako at ang tahimik na tingin ng isang matandang babae na nag-aayos ng mga paninda. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit sa tindig pa lang nito, sa paraan ng kanyang pagkilos, may isang pamilyar na kirot na kumurot sa puso ni Kael. Makikisilong lang po, sabi ni Kael. Sinisikap na gawing magalang ang kanyang boses. Dahan-dahang lumingon ang babae. Ang mga mata nito, na minsay tumingin sa kanya na may pagmamahal at pagtanggap na parang isang tunay na anak, ay ngayoy puno ng lamig. Ang mga guhit sa mukha nito ay tila mas lumalim, mga markang iniwan ng panahon at marahil ng kalungkutan. Inay Luningning, halos pabulong na, sabi ni Kael. Hindi ngumiti ang matanda. 5 taon, sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. 5 taon, Kael. Hindi ka na namin inaasahan dito. Walang mahanap na salita si Kael. Anong sasabihin niya? Na nagsawa na siya sa kanyang hawlang gawa sa marmol at salamin sa Maynila? Na ang bawat tagumpay niya ay may katumbas na gabing hindi siya makatulog dahil sa katahimikan? Napadaan lang ho. May problema ang sasakyan. Palusot niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Inay Luningning. Ang mga problema, hindi ba't yan ang dahilan kung bakit ka umalis, para iwasan ang mga problema? Diretso ang tama ng mga salita sa kanya. Alam niya kung anong problema ang tinutukoy nito. Kumusta na po? Kumusta na po siya? Lakas loob niyang tanong, kahit na parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Itinigil ni Inay Luningning ang kanyang ginagawa. Humarap ito sa kanya ng buong buo, at sa pagkakataong ito, nakita ni Kael ang panginginig sa mga kamay nito. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko, mariin nitong sabi. Wala kang karapatan. Natahimik si Kael. Ang bawat sandali ay tila isang oras. Ang tanging maririnig ay ang walang tigil na patak ng ulan sa yero. Sinira mo ang buhay ng anak ko, pagpapatuloy ng matanda, at sa pagkakataong ito, may namuong luha sa mga mata nito. Iniwan mo siyang mag-isa. Iniwan mo siyang durog na durog. Patawad po. Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Kael.
Isang salitang huli na, walang kwenta at walang bigat. Umiling si Inay Luningning at isang butil ng luha ang tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas masakit. Hindi sapat ang patawad mo, Kael. Hindi nito maibabalik ang mga taon. Hindi nito mabubura ang mga gabing umiiyak siya ng mag-isa. Huminga ito ng malalim. Tila kumukuha ng lakas para sa isang huling suntok na wawasak sa natitirang pagkatao ni Kael. Gusto mong malaman kung ano ang tinakbuhan mo? Ang problemang iniwasan mo para sa mga pangarap mo? Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang bawat salita ay parang isang punyal. May anak ka sa kanya, isang lalaki. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Kael. Ang tunog ng ulan ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. 5 taon na siya. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig ang buong katawan ni Kael. 5 taon. Isang buong buhay na hindi niya alam. Isang batang hindi niya nakitang isinilang. Hindi niya narinig ang unang iyak. Hindi niya nakitang gumapang. Nanginig ang kanyang mga labi. Ano? Hindi na nagsalita pa si Inay Luningning. Lumabas ito ng tindahan, tumayo sa ilalim ng maliit na silong, at itinuro ang isang munting bahay sa di kalayuan. Isang bahay na may isang ilaw na nakabukas, isang mainit na liwanag sa gitna ng malamig na ulan. Nakatayo si Kael, basaang basa, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Tumingin sa kanya si Inay Luningning. Ang mga mata ay puno ng hinanakit at awa. Naroon sila, sabi nito. Ang boses ay basag. Kung gusto mong makita ang dinulot ng kasakiman mo. Parang mga pako na bumaon sa lupa ang mga paa ni Kael, hindi siya makagalaw. Ang mga salita ni Inay Luningning ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang nakakasindak na himig na pumupuno sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. May anak ka sa kanya, 5 taon na siya. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, ngunit hindi na niya ito alintana. Dahan-dahan, halos wala sa sarili, nagsimula siyang maglakad patungo sa bahay na itinuro nito. Bawat hakbang sa maputik na daan ay isang pakikibaka. Ang bawat hakbang ay parang paglalakbay pabalik sa 5 taon ng pagkukulang, 5 taon ng kasinungalingan sa sarili. Huminto siya sa likod ng isang malaking puno ng mangga, sapat na malapit para makita ang maliwanag na bintana, ngunit sapat na malayo para hindi mapansin. Doon, sa ilalim ng maliit na silong ng bahay, para hindi maabutan ng ulan, may isang batang lalaki. Nakaupo ito sa sahig, abala sa paglalaro ng isang maliit na bolang goma. Nakasuot ito ng isang simpleng sando at shorts. Ang buhok nito ay itim na itim at sa paraan ng pagkunot ng noo nito, habang pinag-aaralan ang bola, nakita ni Kael ang sarili niya. Nakita niya ang kanyang ama. Isang malakas na emosyon, isang halo ng pighati at paghanga. Ang bumayo sa kanyang dibdib, ang anak niya. Ang batang ito, na puno ng buhay at inosente sa lahat, ay dugo niya, laman niya. Perpekto ito at isa siyang estranghero sa buhay nito. Sa sobrang pagmamasid ni Kael, hindi niya namalayan ang isang maliit na bato sa kanyang paanan. Natapakan niya ito, lumikha ng isang mahinang ingay. Sakto namang tumalbog ang bola ng bata palayo rito, gumulong sa basa at madamong lupa, at huminto. Diretso sa paanan ni Kael. Nanigas si Kael. Nakita siya ng bata. Hindi ito natakot. Sa halip tumayo ito at dahan-dahang lumapit. Ang mga mata ay bilugan at puno ng kuryosidad. Kuya, bola ko po, sabi ng bata. Ang boses ay maliit ngunit malinaw. Yumuko si Kael. Pinulot ang bola. Ang kanyang mga kamay
na sanay pumirma ng mga milyon-milyong kontrata, ay nanginginig habang hawak ang isang mumurahing laruan. Dahan-dahan siyang tumingala at inilahad ang bola sa bata. "Heto na, nak!" Halos hindi lumabas na sabi ni Kael. Ang salitang yon, "nak," ay banyaga sa kanyang dila. Inabot ng bata ang bola. Ngumiti ito at sa ngiting iyon, nakita ni Kael ang ina nito. Nakita niya si Amihan. Ang nangiting minsan ay naging araw niya. "Salamat po," sabi ng bata. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. "Sino po kayo, kuya?" "Kuya, hindi papa. Hindi itay. Hindi daddy. Kuya." Isang simpleng salita, ngunit para kay Kael. Iyon ang pinakamasakit na salitang narinig niya sa buong buhay niya. Iyon ang salitang nagtakda ng kanyang lugar. Isang dayuhan, isang estranghero, isang kuya lang. Bago pa man siya makasagot, isang pamilyar na boses ang tumawag mula sa loob ng bahay. "Sinayag! Halika na sa loob! Umuulan!" Ang pangalan, Sinag. Isang sinag ng araw, angkop na angkop. Lumingon ang bata. "Opo, inay." Kasabay noon, bumukas ang pinto. Lumabas si Amihan, may dalang payong. 5 taon, ngunit halos walang nagbago sa kanya. Ang ganda niya ay mas naging payak, mas naging totoo. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pagod na pag-iingat. At pagkatapos ay nakita siya ni Amihan. Ang pagkagulat sa kanyang muka ay mabilis na napalitan ng takot. Pagkatapos ay nanggalit na hindi maikukubli. Ang mga mata nila ay nagtagpo at sa isang segundo, ang lahat ng sakit, lahat ng panghihinayang, lahat ng mga salitang hindi nasabi sa loob ng 5 taon ay lumutang sa pagitan nila. Mabilis na hinila ni Amihan ang kanyang anak palapit sa kanya na parang pinoprotektahan ito mula sa isang panganib. "Sinag, pasok," utos niya. Ang boses ay mahigpit at nanginginig. "Pero inay, si kuya po." "Pumasok ka na sabi." Walang nagawa ang bata kundi sumunod. Isang huling sulyap ang ibinigay nito kay Kael bago tuluyang pumasok sa loob. Naiwan silang dalawa ni Amihan, nakatayo sa ilalim ng ulan. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Ang pagsara ng pinto sa kanyang harapan ay mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Isinara ni Amihan ang pinto hindi lang sa bahay nila, kundi sa buhay nila. Naiwan si Kael na mag-isa sa gitna ng daan, basang-basa. Durog na durog, dahan-dahan siyang tumalikod. Ang bawat hakbang palayo ay mas mabigat kaysa kanina. Hindi na niya pinansin ang kanyang sirang sasakyan. Naglakad lang siya nang walang direksyon, ang mukha ay basang-basa ng ulan at ng mga luhang hindi na niya napigilan pa. Huminto siya sa gilid ng kalsada. Ang dating hari ng Maynila ay ngayoy isang pulubi sa sarili niyang probinsya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagkawasak, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang determinasyon. Kinuha niya ang kanyang basang telepono mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero ng kanyang abogado. Nang sumagot ito, ang boses ni Kael ay hindi nabasag. Ito ay buo, desidido. "Attorney Fernandez," sabi niya. Ang boses ay matigas at malinaw sa gitna ng ulan. "Ihanda mo ang lahat ng papeles. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Ibenta mo na ang kondo, ang mga sasakyan, lahat." Para kay Amihan Dalisay, ang bawat araw ay isang pamilyar na sayaw. Gigising siya, bago pa man tumilaok ang mga manok, ipaghahanda ng almusal si Sinag at ihahatid ito sa maliit na daycare center sa baryo. Pagkatapos niyon, magtutungo siya sa palengke para sa kanyang maliit na pwesto ng gulay. At sa hapon ay tatanggap ng mga labada mula sa ilang kapitbahay. Pagod, pero sulit. Bawat butil ng pawis niya ay para sa nag-iisang sinag ng kanyang buhay. Ngunit nitong mga nakaraang araw, ang pamilyar na sayaw ay nagkaroon ng ibang tiyempo.
Isang tiyempong wala sa kumpas, isang tiyempong nakakakaba. Ang biglaang paglitaw ni Kael ay parang isang multo mula sa kahapon na ayaw niyang balikan. Gabi-gabi, kapag tulog na si Sinag, napapatitig siya sa kawalan. Ang imahe ng mukha ni Kael sa ilalim ng ulan, ang pagkagulat, ang sakit ay bumabalik-balik. At kasabay niyon, bumabalik din ang pait. Ang alaala ng isang pangakong napako, ng isang pag-ibig na tinangay, ng ambisyon. Inay, wag mo na isipin yon, sabi niya isang umaga sa kanyang ina, si Inay Luningning, habang nag-aagahan. Siguro'y napadaan lang talaga. Malabong bumalik pa yon. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, may isang bahagi sa puso niyang natatakot. At may isang maliit, halos hindi marinig na tinig na umaasa. Iyon ang bahaging kinamumuhian niya sa sarili niya. Ang buhay ay nagpatuloy. Isang araw, habang naglalaba, napansin niyang muling tumutulo ang kanilang bubong na yero. Isang problema na matagal na niyang ipinagpapaliban dahil sa kawalan ng pera. Inakyat niya ito at tinangkang remedyuhan gamit ang alkitran. Ngunit alam niyang pansamantala lang iyon. Kinabukasan, habang pauwi mula sa palengke, nagulat siya nang makita ang dalawang karpintero na abala sa pag-aayos ng kanilang bubong. "Naku, Ale, baka nagkamali po kayo ng bahay," sabi niya, puno ng pag-aalala. Ngumiti ang isa sa mga lalaki. "Kayo po ba si Aling Amihan? Bayad na po ito. May isang nag-donate lang po sa kooperatiba namin para sa mga proyektong pangkabuhayan. Kayo po ang isa sa mga napili." Nagtaka si Amihan, pero wala siyang nagawa kundi magpasalamat. Isang biyaya mula sa langit, isip niya. Sa kanilang maliit na baryo ng mahinahon, may isang tao na laging handang tumulong kay Amihan. Si Ben, isang guro sa lokal na elementarya. Siya ay mabait, pasensyoso, at higit sa lahat, mahal na mahal si Sinag. "Ben, pasensya ka na sa abala," sabi ni Amihan, isang hapon nang tulungan siya ni Ben na buhati ng isang sakong bigas. "Ano ka ba, Amihan? Walang anuman yon," sabi ni Ben. Ang mga mata ay ngumingiti. "Para kay Sinag, gagawin ko ang lahat." Madalas silang tatlo na magkakasama. Si Ben ang tumayong parang pangalawang ama kay Sinag. Tinuturuan itong magbisikleta, binabasahan ng mga kwento, at nakikita ni Amihan kung gaano kasaya ang kanyang anak kapag kasama ang guro. "Inay, pwede po bang maging papa ko na lang si Tito Ben?" Tanong ni Sinag isang gabi. Isang kirot ang naramdaman ni Amihan. "Anak, si Tito Ben, kaibigan lang natin siya." Ngunit alam niyang may higit pa roon. Nararamdaman niya ang pagtingin ni Ben at natatakot siyang bigyan ito ng pag-asa na hindi niya kayang ibigay. Ang puso niya, kahit 5 taon na ang lumipas, ay pag-aari pa rin ng isang anino. Ang mga kakatwang tulong ay hindi natapos sa bubong. Isang araw, pagpunta niya sa daycare center para bayaran ang buwanang matrikula ni Sinag, sinabi sa kanya ng tagapamahala, si Ginganda Reyes, na bayad na ito. "Bayad na? Pero paano po?" Gulat niyang tanong. "Isang anonymous donor, hiya," paliwanag ni Gong Reyes. Isang negosyante raw na gustong tumulong sa komunidad. Buong taon na ng pag-aaral ni Sinag ang binayaran niya. Tulala si Amihan. Sino ang taong ito? Bakit siya? Sa dami ng mas nangangailangan sa baryo, bakit tila sa kanya nakatuon ang lahat ng tulong? Isang pagkalito ang bumalot sa kanya, isang pagkalito na may kasamang kaba. Habang pauwi, napatigil siya sa kabilang kalsada, sa isang maliit na kapihan na madalas niyang daanan. May isang pamilyar na figura. Isang lalaking nakaupo mag-isa, nakatingin sa kawalan, hawak ang isang tasa ng kape. Si Kyle. Hindi ito lumingon sa gawin niya. Nakatingin lang ito sa direksyon ng kanilang bahay na natatanaw mula sa kapihan. Ang ayos nito ay iba na. Wala na ang mamahaling business suit. Isang simpleng polo shirt at pantalon na lamang ang suot nito.
Ngunit ang aura ng kalungkutan sa paligid niya ay hindi maikakaila. Napansin niya ang sasakyan nitong nakaparada sa di kalayuan. Isang luma at segunda manong kotse. Malayong malayo sa magarang sasakyan na dala nito noong umuulan. Kinutuban si Amihan. "Mare, kilala mo ba yung lalaki doon?" Tanong niya kay Aling Nena, ang may-ari ng isang kalapit na tindahan. "Ah, yan ba? Si Mr. Soliman," sagot ni Aling Nena. "Bagong lipat lang yan sa may paupahan ni Mang Teban. Galing daw Maynila, na-assign dito sa probinsya. Halos araw-araw yan diyan sa kapihan." Tahimik lang, laging nakatingin sa malayo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amihan. Hindi siya napadaan lang, bumalik siya. At nagbabantay siya. Isang pakiramdam ng pagkaalarma ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit? Anong kailangan niya? Ang lahat ng tulong na natatanggap niya, ang bubong, ang matrikula, hindi kaya itinaboy niya ang isiping yon. Imposible. Ang Kael na kilala niya ay sakim. Ang Kael na kilala niya ay hindi mag-aaksaya ng pera para sa iba. Ngunit habang naglalakad siya pa uwi, ang anino ng pagdududa ay nagsimulang humaba sa kanyang likuran, kasabay ng paglubog ng araw. Hindi niya alam na ang bawat kilos niya, ang bawat ngiti ng kanyang anak, ay pinagmamasdan mula sa malayo ng isang pares ng mga matang puno ng pagsisisi at walang katapusang pangungulila. Ang bagong buhay ni Kael Soliman ay umiikot sa isang simpleng routine. Sa umaga, papasok siya sa maliit na opisina ng kanilang kumpanya sa probinsya, haharap sa mga papeles na malayong malayo sa bigat ng mga desisyong dati niyang ginagawa. Ngunit ang tunay na trabaho niya ay nagsisimula pagsapit ng 5:00 ng hapon. Iyon ang oras kung kailan siya uupo sa kanyang segunda manong kotse, ipaparada sa isang lugar na hindi kapansin-pansin at hihintayin ang paglabas ni Sinag mula sa daycare center. Hindi siya lumalapit. Nananatili lang siyang anino, isang lihim na tagapagbantay. Pinagmamasdan niya ang bawat ngiti, bawat pagtakbo, bawat pagtawa ng batang hindi niya matawag na anak. Bawat araw ay isang matamis na parusa. Ngunit ang pagmamasid mula sa malayo ay hindi sapat. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ang pagkakataon ay dumating isang hapon. Alam niyang madalas maglaro si Sinag sa kaisa-isang basketball court ng baryo. Nagsuot si Kael ng simpleng t-shirt at shorts, sinubukang magmukhang isang ordinaryong residente at naglakad patungo roon. Ang puso niya ay kumakabog ng mas malakas kaysa noong isasara niya ang kanyang pinakamalaking business deal. Nakita niya si Sinag sa isang tabi. Pinipilit paandarin ang kanyang maliit na bisikleta. Halatang may problema ito. Huminga ng malalim si Kael. Ito na. Dahan-dahan siyang lumapit, nag-iingat na hindi magulat ang bata. "Mukhang may problema yung bisikleta mo, kampiyon," sabi niya sa pinakamagiliw na boses na kaya niya. Tumingala si Sinag. Ang mga mata nito ay nanlaki sa pagkilala. "Kuya, yung nakita ko po sa ulan." Isang ngingiti ang sumilay sa labi ni Kael. Naaalala siya nito. "Ako nga," sabi niya. "Anong nangyari dyan?" "Ayaw po umikot, Kuya Kael," sabi ng bata. Binabanggit ang pangalan niya na para bang matagal na silang magkakilala. Narinig siguro nito mula kay Amihan. Ang simpleng pagbanggit na yon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang saya. Yumuko si Kael para tingnan ang bisikleta. Ang kadena. Natanggal lang pala sa pagkakakabit. Isang bagay na simple, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang trabahong gagawin niya sa buong linggo. "Madali lang yan," sabi niya. Walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang maduming kadena. Hindi niya ininda ang grasa na kumapit sa kanyang mga kamay. Sa loob ng ilang sandali, naibalik niya ito sa ayos. "Ayan, subukan mo na." Sumakay si Sinag sa bisikleta at sinubukang pumadyak. Umikot ito ng maayos. Ang mukha ng bata ay nagliwanag sa tuwa. "Wow, ang galing niyo po, Kuya Kael. Salamat po." "Walang anuman yon.
sabi ni Kyle, pinupunasan ng kanyang mga kamay sa isang panyo. Ang pakiramdam na makitang masaya ang bata dahil sa kanya ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga ng pera. Gusto mo ng ice cream? Alok ni Kyle. Itinuturo ang isang sorbetero na papalapit. Mabilis na tumango si Sinag. Umupo sila sa isang bangko habang kinakain ang kanilang ice cream. Si Kyle, na dating nakikipag-usap lang sa mga CEO at board members, ay ngayoy abala sa pakikinig sa mga kwento ng isang 5 taong gulang na bata. Nalaman niya ang paborito nitong cartoon, ang pangalan ng kanyang alagang tuta, at kung gaano kasarap magluto ang kanyang inay. Tapos po, si Tito Ben. Tinuturuan niya po akong magbasa. Kwento ni Sinag. Habang abala sa pagkain, napahinto sa pagsubo si Kael, Tito Ben. Ang pangalang narinig niya mula sa mga usapan sa baryo. Ang guro. Ang mabait na kaibigan. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot ng selos. Kaibigan mo si Tito Ben? Tanong niya. Sinisikap na panatilihing normal ang kanyang boses. Opo. Sabi niya, siya daw po ang magiging pader namin ni inay para walang mananakit sa amin. Sagot ng bata ng buong inosente. Parang may tumusok sa puso ni Kael, isang pader. Isang posisyong dapat ay sa kanya. Bago pa man siya makapagsalita, isang anino ang tumabon sa kanila. Pareho silang napatingala. Nakatayo roon si Amihan. Ang mukha nito ay walang emosyon. Isang blangkong pader na mahirap basahin. Nakatingin ito hindi kay Kael, kundi kay Sinag. Sinag, halika na. Uuwi na tayo. Sabi nito. Ang boses ay malamig at kontrolado. Pero inay, kasama ko po si Kuya Kael. Masayang sabi ng bata. Inayos niya po yung bike ko. Isang mabilis na sulyap lang ang ibinigay ni Amihan kay Kael. Isang sulyap na puno ng pag-iingat at distansya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa anak. Magpasalamat ka na sa kanya. Kailangan na nating umuwi. Walang pagtatalo. Tumayo si Sinag. Salamat po ulit, Kuya Kael. Ngumiti si Kael sa bata. Walang anuman. Mag-iingat ka. Hinawakan ni Amihan ang kamay ng kanyang anak at nagsimula silang maglakad palayo. Hindi ito lumingon, hindi ito nagpaalam, ngunit hindi rin siya nito pinigilan kanina. Para kay Kael, iyon ay isang maliit na sinag ng pag-asa. Naiwan siyang nakaupo sa bangko, pinagmamasdan ng mag-inang papalayo. Narinig niya ang boses ni Sinag, malinaw sa katahimikan ng papalubog na araw. Inay, si Kuya Kael po, ang galing niya. Sabi niya babalik daw siya bukas. Hindi niya narinig ang sagot ni Amihan, ngunit nakita niyang huminto ito sa paglalakad sandali bago muling nagpatuloy. Naiwan sa isipan ni Kael ang imahe ng likod ni Amihan, isang figurang nagpapakita ng lakas, ngunit alam niyang sa loob-loob ay puno ng alinlangan. Para kay Ben, ang hapon ay ang kanyang paboritong bahagi ng araw. Iyon ang oras kung kailan, pagkatapos ng maghapong pagtuturo, ay maaari niyang dalawin sina Amihan at Sinag. Ang simpleng ritual na iyon, ang pakikipaglaro kay Sinag, ang pakikipagkwentuhan kay Amihan habang naghahanda ito ng hapunan, ang nagsisilbing liwanag sa kanyang simpleng buhay. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, may isang aninong unti-unting tumatakip sa liwanag na yon. Isang lalaking nagngangalang Kael. Tito Ben, tingnan niyo po. Masayang sigaw ni Sinag isang hapon. Ipinapakita ang kanyang galing sa pagpapatakbo ng bisikleta. Mas mabilis na po ako ngayon. Tinuruan po ako ni Kuya Kael. Ngumiti si Ben, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Muli, ang pangalang iyon, Kuya Kael. Ang mahiwagang kakilala na bigla na lang sumulpot sa buhay ng mag-ina. Talaga? Mabuti naman kung ganoon, sabi niya. Sinisikap itago ang pagkadismaya. Sa simula, inakala niyang isa lang itong mabuting estranghero. Ngunit habang tumatagal, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba.
Napapansin niya ang paraan ng pagtingin ng lalaki kay Sinag, isang tingin na hindi lang basta paghanga, kundi puno ng isang malalim na emosyon na hindi niya mapangalanan, isang tingin ng pangungulila. Amihan, sino ba talaga yang si Kael? Tanong niya isang beses habang nagkakape sila sa munting balkonahe ni Amihan. Taga saan ba siya? Umiwas ng tingin si Amihan. Isa lang siyang kakilala mula sa nakaraan, Ben. Napadpad lang dito dahil sa trabaho. Ang sagot ay malabo, kulang, at alam ni Ben na mayroon itong hindi sinasabi. Ang pag-aalala ni Ben ay hindi lang dahil sa selos. Oo, inaamin niya sa sarili niyang mayroon siyang espesyal na pagtingin para kay Amihan. Ngunit higit pa roon, nakikita niya ang sarili bilang tagapagtanggol ng mag-ina. Nakita niya kung paano bumangon si Amihan mula sa isang masakit na nakaraan. Ayaw na niyang makita itong masaktan muli. Dahil dito, nagsimula siyang magmasid. Isang hapon, sinadya niyang manatili sa basketball hall court, nagpapanggap na nag-eehersisyo. At gaya ng inaasahan, dumating si Kael. Pinanood niya mula sa malayo kung paano nagliwanag ang mukha ni Sinag nang makita ang lalaki. Pinanood niya kung paano sila naglaro, nagtawanan, na para bang matagal na silang magkakilala. At sa bawat tawa ni Sinag, kasama si Kael, isang kirot ang nararamdaman niya. "Tito Ben, halika po, laro tayo." Tawag sa kanya ni Sinag. Nakita ni Ben ang pagkakataon. Lumapit siya, isang pilit na ngiti ang nasa kanyang labi. "Sige ba?" sabi niya. Tumingin siya kay Kael at inilahad ang kanyang kamay. "Ben pala." "Guro ako ni Sinag." Tinanggap ni Kael ang kanyang kamay. Ang pagkakamay nila ay matatag, ngunit puno ng tensyon na sila lang ang nakakaramdam. Kael. Ang pangalan ay simple, ngunit para kay Ben, tunog pa lang nito ay parang isang babalana. Naging awkward ang sumunod na mga sandali. Naroon silang tatlo, ngunit halatang may pader sa pagitan ng dalawang lalaki. Sinubukan ni Ben na agawin ang atensyon ni Sinag, ngunit ang mga mata ng bata ay laging bumabalik kay Kael. Hindi na nakatiis si Ben. Kailangan niyang malaman ang totoo. Nang gabing iyon, tinawagan niya ang kanyang pinsan na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya sa Maynila. "Dennis, pakicheck mo naman ang isang pangalan para sa akin," sabi niya sa telepono. "Kael Soliman, baka may lumabas sa records ninyo." "Soliman? Parang pamilyar," sabi ng kanyang pinsan. "Sige, tatawagan kita kapag may nahanap ako." Kinabukasan, habang nagkaklase si Ben, tumunog ang kanyang telepono. Lumabas siya sandali para sagutin ito. Ang kanyang pinsan. "Ben, grabe ang nahanap ko," sabi ni Dennis sa kabilang linya. Ang boses ay may halong pagkamangha. Kael Soliman, hindi lang siya basta empleyado. Siya ang dating Vice President for Operations ng Soliman Prime Holdings, isa sa mga pinakamalaking real estate developer sa bansa. Napahinto sa paghinga si Ben, isang bigating tao. Anong ginagawa ng isang tulad niya sa isang maliit na baryo? "Teka, mayroon pa," pagpapatuloy ng kanyang pinsan. "Nag-background check ako ng kaunti. May lumabas na marriage record. Kinasal siya 5 taon na ang nakakaraan sa isang amihan dalisay." Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Ben kahit na tirik ang araw. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Ang biglaang pagdating, ang mga tingin na puno ng kahulugan, ang pag-iwas ni Amihan. Lahat ay malinaw na ngayon. Ang lalaking tinatawag na Kuya Kael ng batang itinuturing na niyang anak. Ang lalaking unti-unting pumapasok sa buhay na pinapangarap niya. "Ben, ang taong yan," sabi ng kanyang pinsan, kinukumpirma ang katotohanang sumasampal sa kanya. Si Kael Soliman. Siya ang dating asawa ni Amihan. Nabitawan ni Ben ang telepono. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang anino
ay may pangalan na ngayon, at ang pangalang iyon ay ang nakaraan na pilit tinatakasan ni Amihan. May dalawang Kael Soliman na nabubuhay sa isipan ni Amihan. Ang una ay ang Kael ng kasalukuyan, ang Kuya Kael na tinitingala ng kanyang anak. Ang tahimik na lalaking nag-aayos ng bisikleta, nagpapalipad ng saranggola, at mayroong mga matang puno ng kalungkutang hindi nito sinasabi. Ang Kael na ito ay nagdudulot sa kanya ng pagkalito, isang kuryosidad na ayaw niyang aminin. Nakikita niya ang sinseridad sa bawat kilos nito para kay Sinag, at isang bahagi niya ay nagpapasalamat. Ngunit may isa pa, ang Kael ng nakaraan. Ang anino ng Kael na ito ay mas malakas, mas matingkad. Ito ang makapangyarihang negosyante na ang mundo ay umikot sa mga numero, kontrata at tagumpay. Ito ang asawang unti-unting naging estranghero sa sarili nilang tahanan. At ito ang lalaking sumira sa kanyang puso sa isang iglap. Ang alaala ay kasing linaw ng nangyari lang kahapon. Nasa 7 buwan siya ng kanyang pagbubuntis noon. Masaya siya. Ipinagtimpla niya ng kape si Kael na abala sa isang mahalagang tawag sa telepono sa loob ng kanilang study room. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Nais itong sorpresahin. Narinig niya ang boses ni Kael, malamig at walang emosyon, purong pangnegosyo. Hindi pa yan pwede ngayon, sabi ni Kael sa kausap nito. Kailangan kong mag-focus. Ayokong magkaroon ng kahit anong distraction. May sinabi ang nasa kabilang linya. At ang sumunod na sagot ni Kael, ang siyang parang libu-libong karayom na tumusok sa puso ni Amihan. Oo, alam ko. Pero sa ganitong kalaking deal, isang pabigat ang pamilya. Itatabi muna natin yan. Isang pabigat, isang distraction, ang kanilang pamilya. Ang anak na nasa sinapupunan niya, hindi niya namalayang nabitawan niya ang tasang dala niya. Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig ay naging tunog ng kanyang nawasak na puso. Lumabas si Kael. Nakita siya. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, tumakbo na siya palayo. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Kael dahil sa pagod, tahimik na inimpake ni Amihan ang kanyang mga gamit at umalis. Hindi na siya lumingon pa. Ang alaalang yon, ang pader, na naghihiwalay sa kanya sa Kael ng kasalukuyan. Paano niya paniniwalaan ang kabaitan nito ngayon kung alam niya kung paano siya nito tiningnan noon? Isang gabi, malakas ang ubo ni Inay Luningning. Nag-aalala si Amihan. Habang nagpapakulo siya ng luya, may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas niya si Kael. May dala itong isang maliit na supot na papel. Narinig ko pong inuubo si Inay, sabi nito. Ang boses ay mahina at puno ng paggalang. Inabot nito ang supot. Gamot po para sa ubo at ilang pirasong kalamansi. Natigilan si Amihan. Hindi ito nagtanong kung pwede siyang pumasok. Hindi ito nagpumilit. Iniabot lang nito ang gamot at tumalikod na sana para umalis. Salamat! Halos pabulong na sabi ni Amihan. Huminto si Kael, lumingon sandali, at tumango bago tuluyang naglakad papalayo sa dilim. Isinara ni Amihan ang pinto. Ang puso niya ay naguguluhan. Ang simpleng gesto na yon, ang pag-aalala sa kanyang ina, ay hindi akma sa imahe ng sakim na lalaki sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Sumilip siya sa bintana, sa daan na madilim at tahimik. At doon, sa ilalim ng ilaw ng poste sa may kanto, nakita niya ang anino ni Kael na naglalakad palayo. Ang mga balikat nito ay bahagyang hukot, ang paglalakad ay mabagal. Hindi ito ang postura ng isang mayabang na CEO. Ito ang postura ng isang taong nag-iisa. Kinabukasan, habang nililinis niya ang lumang aparador ng kanyang ina, may isang sobre na nahulog mula sa mga tumpok ng damit. Hindi ito pamilyar sa kanya. Pagbukas niya, isang bank passbook ang laman. Nangilabot siya nang makita ang pangalan niya na nakasulat doon.
Binuksan niya ito. Nakasaad doon ang isang paunang deposito na ginawa 2 linggo na ang nakakaraan. Ang halaga, 100,000 piso. Nanginig ang kanyang mga kamay. Sa ibaba, sa espasyo para sa pangalan ng nagdeposito, may nakasulat na makinilyado. Mula sa Pag-asa Foundation. Pag-asa Foundation. Hindi niya pa narinig ang pangalang iyon. Ngunit biglang nagkabuhol-buhol ang lahat sa kanyang isipan. Ang bayad na bubong. Ang bayad na matrikula ni Sinag. At ngayon, itong pera. Hindi ito biyaya mula sa langit. Hindi ito swerte. Hindi ito kooperatiba. May isang tao sa likod ng lahat ng ito. Isang taong may pera. Isang taong gustong manatiling isang anino. Napaupo si Amihan sa gilid ng kama. Hawak ang passbook. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Isang nakakatakot na hinala ang nagsimulang kumain sa kanyang pagkatao. Isang hinala na may mukha ng lalaking araw-araw na naghihintay sa kapihan sa kabilang kalsada. Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas, gaano man ito subukang ikubli. Para kay Ben, ang katotohanang natuklasan niya ay isang mabigat na pasanin. Ilang araw niyang pinag-isipan kung ano ang gagawin. Sasabihin ba niya kay Amihan? O haharapin niya mismo ang lalaking naging dahilan ng pagdurusa nito? Pinili niya ang pangalawa. Hindi niya kayang makita ang sakit sa mga mata ni Amihan kapag nalaman nito ang lahat. Gusto niya itong protektahan. Isang hapon, pagkatapos maglaro ni Kael at Sinag, hinintay ni Ben na makalayo ang bata bago niya hinarang si Kael sa daan. Ang papalubog na araw ay nagbigay ng kulay kahel na liwanag sa kanilang paligid. Ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay madilim at mabigat. Natigilan si Kael. Alam niya, sa paraan ng pagtingin ni Ben, na hindi ito isang ordinaryong pag-uusap. Mag-usap tayo, sabi ni Ben. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Tumango si Kael. Naglakad sila patungo sa isang tahimik na lugar sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, malayo sa mga mata ng mga tsismosa. Alam ko na kung sino ka, panimula ni Ben, walang paligoy-ligoy. Kael Soliman, ang dating asawa. Hindi nagulat si Kael. Sa isang maliit na bayan, walang sikretong nananatiling nakatago ng matagal. Huminahon siya at tinanggap ang mga salita. Oo, ako nga. Ang pag-amin na yon ay mas lalong nagpaalab sa determinasyon ni Ben. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang boses ay may bahid na ng galit. 5 taon kang nawala. 5 taon na parang bula. Bakit ngayon ka pa bumalik? Tumingin si Kael sa malayo, sa direksyon ng bahay ni Amihan. Bumalik ako para sa anak ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Ben. Anak mo? Naaalala mo lang siyang anak mo ngayon? Nasaan ka nung nilalagnat siya at walang pambili ng gamot si Amihan? Nasaan ka noong Pasko na ang tanging hiling niya ay magkaroon ng ama? Nasaan ka sa 5 taon na yon, Kael? Bawat tanong ni Ben ay parang isang suntok na tumatama ng diretso sa dibdib ni Kael. Walang siyang depensa dahil lahat ng yon ay totoo. Wala, sagot ni Kael. Ang boses ay basag. Wala ako, at iyon ang pagkakamaling habang buhay kong pagsisisihan. Pagsisisi? Muling tumawa si Ben. Madaling sabihin yan, pero hayaan mo akong tanungin ka. Bumalik ka para bumawi o para lang gumaan ang konsensya mo? Para masabi mo sa sarili mo na may ginawa ka bago ka ulit umalis at bumalik sa marangya mong buhay? Ang tanong na yon ang pinakamabigat sa lahat. Ito ang tanong na gabi-gabi ring tinatanong ni Kael sa kanyang sarili. Ano nga ba talaga ang tunay niyang motibo? Tumingin si Kael ng diretso sa mga mata ni Ben. Sa pagkakataong ito, walang bakas ng pagiging isang aroganteng CEO. Ang nakita ni Ben ay isang lalaking pagod, wasak at desperado. Wala na akong babalikan sa Maynila, sabi ni Kael
ng buong katapatan. Ibinenta ko na ang lahat. Iniwan ko na ang buhay na yon. Dahil sa 5 taon na yon, Ben, sa kabila ng lahat ng pera at tagumpay, hindi ako naging masaya. Walang laman ang lahat. Kasi wala sila. May sinseridad sa boses ni Kael na hindi inaasahan ni Ben. Hindi ko hinihiling na patawarin niya ako. Pagpapatuloy ni Kael. Alam kong imposible yon. Hindi ko rin hinihiling na tanggapin niya ako. Ang gusto ko lang ay makilala ako ng anak ko. Kahit bilang Kuya Kael lang. Kahit yun lang, Ben. Hayaan niyo lang akong maging bahagi ng buhay niya. Kahit sa pinakamaliit na paraan. Natahimik si Ben. Ang galit niya ay unti-unting napalitan ng pagkalito. Nakikita niya ang sakit sa mga mata ni Kael. Ngunit ang katapatan niya ay para kay Amihan. Hindi ako ang magdedesisyon niyan, sabi ni Ben. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo. Huwag mo na siyang saktan ulit. Dahil sa oras na gawin mo yon, ako mismo ang makakalaban mo. Hindi na nagsalita pa si Kael. Isang tango lang ang isinagot niya. Isang pangako. Habang sila'y nakatayo roon sa ilalim ng papalubog na araw, hindi nila alam na sa di kalayuan, may isang pares ng mga mata na nakamasid sa kanila. Si Amihan. Hinahanap niya ang alaga nilang pusa na naligaw. Hindi niya sinasadyang makita sila. Masyado siyang malayo para marinig ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit sapat na ang kanyang nakikita. Ang 2 pinakamahalagang lalaki sa buhay ng kanyang anak, ang anino ng nakaraan at ang haligi ng kasalukuyan ay magkaharap. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo kahit sa kalayuan. Bakit magkausap sina Ben at Kael? Anong pinag-uusapan nila? Isang nakakakilabot na hinala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang hinala na nag-uugnay sa lahat ng kakatwang nangyayari sa kanya. At sa isang iglap, ang lahat ng pagkalito ay napalitan ng isang matinding pangangailangan na malaman ang buong katotohanan. Ang imahe ni Kael at Ben na magkaharap ay hindi na maalis sa isipan ni Amihan. Parang isang sirang plaka, paulit-ulit itong naglalaro sa kanyang alaala. At sa bawat pag-ulit, mas lalong lumalakas ang kanyang kutob. Hindi na siya makapaghintay. Ang pagdududa ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Kinabukasan, ipinagbilin niya si Sinag sa kanyang ina at sinabing may aasikasuhin lang siya sa bayan. Ngunit ang totoo, iisa lang ang kanyang pakay, ang Pag-asa Foundation. Natagpuan niya ang maliit na opisina nito sa isang hindi gaanong mataong eskinita. Isang simpleng silid na may 2 mesa at isang kabataang babae na siyang namamahala. Nagpakilala si Amihan at ipinakita ang passbook na natanggap niya. Gusto ko lang po sanang magpasalamat ng personal sa nag-donate nito. Sabi ni Amihan, pinipilit na maging kalmado. Kung maaari po sanang malaman kung sino siya, ngumiti ang babae. Naku, pasensya na po kayo, ma'am. Mahigpit po kasing bili ng aming mga donor na manatiling anonymous. Patakaran po namin yan para maprotektahan ang kanilang privacy. Hindi sumuko si Amihan. Naiintindihan ko, pero kahit initial lang po, o kaya'y anong uri ng negosyo meron siya. Gusto ko lang po talagang malaman kung kanino ako dapat tumanaw ng utang na loob. Ang laking tulong po kasi nito sa pamilya ko. Nakita ng babae ang sinseridad at desperasyon sa mga mata ni Amihan. Medyo naawa ito. Pasensya na po talaga, sabi nitong muli. Ang masasabi ko lang po, ang particular na donasyon na yan ay galing sa pangunahing benefactor namin dito sa probinsya. Siya po ang sumusuporta sa halos lahat ng aming mga proyekto dito sa San Marajuyo. Isang tao lang po? Gulat na tanong ni Amihan. Opo, isang negosyante po na bagong lipat lang dito. Napakabuti po ng kanyang puso. Dagdag pa ng babae, tila ipinagmamalaki ang kanilang taga-suporta.
Parang may malamig na kamay na humaplos sa batok ni Amihan. Bago lang, dito? Opo, sabi ng babae, sabay turo sa isang maliit na bulletin board sa likod niya. Katunayan po, narito po ang larawan niya noong nag-turnover siya ng mga donasyon para sa mga eskwelahan noong nakaraang linggo. Ayan po siya. Dahan-dahang tumayo si Amihan. Bawat hakbang niya palapit sa bulletin board ay parang may bigat na 1,000 kilo. Ang kanyang puso ay kumakarera. Halos gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. At pagkatapos ay nakita niya isang litrato, isang grupo ng mga tao, mga opisyal ng eskwelahan, mga bata. At sa gitna, nakangiti habang inaabot ang isang malaking replika ng tseke ay ang lalaking sumira sa kanyang puso. 5 taon na ang nakalipas. Ang lalaking araw-araw niyang nakikita sa kapihan. Ang Kuya Kyle ng kanyang anak, Kyle Soliman. Parang biglang naubos ang hangin sa silid. Napakapit siya sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nag-ugnay-ugnay na parang kidlat sa kanyang isipan. Ang bubong na biglang naayos, ang bayad na matrikula ni Sinag, ang gamot para sa kanyang ina, ang 100,000 piso sa bangko. Lahat ay galing sa kanya. Hindi ito tulong. Ito ay transaksyon. Ito ay pagbabayad utang. Ito ay ang paraan ng isang mayaman para pagaanin ang kanyang konsensya. Isang matinding galit na mas masakit kaysa sa pighating naramdaman niya noon ang biglang umakyat mula sa kanyang sikmura. Ang pakiramdam na niloloko. Ang pakiramdam na minamaliit. Salamat, sabi niya sa babae. Ang boses ay halos hindi marinig. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng opisina. Ang sikat ng araw ay parang tumutusok sa kanyang mga mata. Naglakad siya nang walang direksyon. Ang isip ay gulong-gulo. Pakiramdam niya ay ginawa siyang isang proyekto. Isang charity case. At ang pinakamasakit sa lahat, ginamit niya ang kahinaan nila, ang kanilang kahirapan, para makalapit sa kanyang anak. Sa kanyang paglalakad, napadpad siya sa lugar kung saan niya madalas nakikita si Kael, ang basketball court. At naroon nga sila. Si Kael, karga-karga si Sinag sa kanyang mga balikat. Ang bata ay tumatawa ng malakas. Ang mga kamay ay nakaunat na parang lumilipad. Si Kael naman ay nakatingala sa bata. At sa mukha nito, nakita ni Amihan ang isang bagay na hindi niya pa nakikita noon. Purong kagalakan. Isang kagalakang walang halong pagkukunwari. Ang imaheng iyon, ang perpektong larawan ng isang mag-ama, ay dapat sanang magpalambot sa kanyang puso. Ngunit hindi. Sa halip, ito ay nagsilbing gasolina sa apoy ng kanyang galit. Ang masayang larawan na yon, na nabili at nabuo gamit ang pera at mga kasinungalingan, ay isang insulto sa 5 taon ng kanyang pag-iisa at pagsasakripisyo. Huminto siya sa di kalayuan, nakatayo sa lilim ng isang puno. Hinintay niya ang kanilang pagtatapos. At habang naghihintay, ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng pagmamalaki ay nagtipon sa kanyang dibdib, nag-aabang sa isang pagsabog. Hinintay ni Amihan na maihatid ni Kael si Sinag sa bungad ng kanilang bakuran. Ito ang naging ritual nila sa mga nakalipas na linggo, isang hangganan na hindi kailanman sinubukang lampasan ni Kael. Sige na, kampiyon, pumasok ka na. Baka hinahanap ka na ng inay mo. Marahang sabi ni Kael, ibinababa si Sinag mula sa kanyang mga balikat. Sige po, Kuya Kael, bukas po ulit, ah? Masayang paalam ng bata. Oo naman, sagot ni Kael. Isang malambing na ngiti ang nakaguhit sa kanyang labi. Tumakbo si Sinag papasok ng bahay. Hindi alintana ang bigat ng katahimikan na bumalot sa paligid. Nang makapasok na ang bata, nawala ang nangiti sa mukha ni Kael. Humarap siya at nakita si Amihan nakatayo sa ilalim ng puno, naghihintay na parang isang hukom. Alam niyang may mali. Dahan-dahan siyang lumapit.
Amihan. Bago pa man niya matapos ang sasabihin, isang bagay ang lumipad sa ere at tumama sa kanyang dibdib. Isang passbook. Bumagsak ito sa lupa. Ang mga pahina ay bumuklat at nalukot. Ano to, Kyle? Tanong ni Amihan. Ang boses ay nanginginig sa pinipigil na galit. Bayad? Bayad sa mga taon na iniwan mo kami. Kulang pa ata. Magkano ba ang halaga ng 5 taon ng pag-iisa? Sabihin mo! Natigilan si Kael. Alam na niya. Amihan, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa bibig ni Amihan. Wag na. Malinaw na ang lahat. Ang bubong, ang eskwela ni Sinag, itong pera, lahat planado. Ginamit mo ang pera mo para bilhin ang daan pabalik sa amin. Ginamit mo ang kahirapan namin para makaramdam ka ng kabutihan sa sarili mo. Hindi totoo yan. Depensa ni Kael, lumalapit. Gusto ko lang tumulong. Gusto kong bumawi. Bumawi? Sigaw ni Amihan. At sa pagkakataong ito, ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng bumagsak. Hindi na babawi ang nakaraan, Kael. Hindi na bibili ng pera ang tiwala. Akala ko nagbago ka na. Akala ko, kahit sandali, yung taong nakikita kong kasama ng anak ko ay iba na. Pero nagkamali ako. Ikaw pa rin yan. Ikaw pa rin ang Kyle Soliman na naniniwalang lahat ng bagay ay may presyo. Nasasaktan si Kael sa bawat salitang binitiwan nito dahil may bahid ng katotohanan sa mga yon. Pera nga ang una niyang ginamit. Iyon lang kasi ang alam niyang paraan. Hindi mo naiintindihan. Pakiusap niya. Ginawa ko yon dahil yun lang ang alam kong paraan para makalapit. Para masigurong maayos kayo habang wala akong karapatang lumapit ng harapan. Karapatan! Ang salitang iyon ay tila mas lalong nagsindi sa galit ni Amihan. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang sakit ng nakaraan. Ang boses ni Kael sa telepono. Ang dahilan kung bakit siya umalis. Huwag mong pag-usapan ng karapatan, Kael, dahil ikaw mismo ang nagsabi noon. Tanda mo pa ba? Isang pabigat ang pamilya. Isang distraction. Kami ang pabigat sa mga pangarap mo noon, di ba? Kaya bakit ngayon, bigla mo na lang kaming gustong buhatin? Parang isang malakas na sampal ang pagpapaalalang yon kay Kael. Ang mga salitang binitiwan niya sa telepono noon, mga salitang hindi niya alam na narinig pala nito, ay bumalik para multuhin siya. Doon niya naintindihan ang lahat. Iyon ang sugat na hindi kailanman naghilom. Wala siyang masabi. Walang anumang paliwanag ang sapat para burahin ang sakit na dulot ng mga salitang yon. Nakita ni Amihan ang pagkatalo sa kanyang mukha. At iyon na ang huling senyales na kailangan niya. Buong tapang niyang pinunasan ang kanyang mga luha at tiningnan si Kael ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng emosyon ay nawala sa kanyang mukha, napalitan ng isang malamig at basag na determinasyon. Tapos na tayo, Kael. Tapos na ang pagpapanggap mo. Huminga siya ng malalim. Hinugot ang lahat ng natitirang lakas. Kung may natitira ka pang kahihiyan, umalis ka na. Umalis ka na sa San Marahuyo. Amihan, pakiusap. Pagmamakaawa ni Kael, susubukan sanang abutin ang kanyang kamay. Ngunit umatras si Amihan na parang ang pagdikit lang ng balat nito ay makakapasong lason. Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon. Ang mga mata ay puno ng pinal na desisyon. Huwag ka nang magpapakita pa sa amin, kahit kailan. Tumalikod si Amihan at naglakad papasok sa kanilang bahay, hindi na lumingon pa. Ang pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, isang tunog na kasing bigat ng pagsasara ng isang kabaong. Naiwan si Kael na nakatayo sa gitna ng daan, mag-isa. Ang passbook ay nakakalat pa rin sa kanyang paanan, isang paalala ng kanyang kabiguan. Ang lahat ay nawala. Ang maliit na sinag ng pag-asa na unti-unti niyang itinayo sa loob ng ilang linggo ay gumuho at naging abo sa isang iglap lang.
Ang katahimikan sa loob ng inuupahang bahay ni Kael ay nakakabingi. Ang mga salita ni Amihan ay parang mga multong paulit-ulit na bumubulong sa bawat sulok ng silid. Umalis ka na. Huwag ka nang magpapakita pa. Kahit kailan. Sa unang pagkakataon, mula nang bumalik siya, sumuko si Kael. Tama si Amihan. Siguro nga, ang pagbabalik niya ay isa lang malaking pagkakamali. Isang makasariling paraan para pagaanin ang sarili niyang pasanin. Siguro, mas magiging maayos nga ang buhay ng mag-ina kung mananatili siyang isang masamang alaala na lang. Nagsimula siyang mag-impake. Ang bawat damit na kanyang inililigpit, ang bawat gamit na kanyang inilalagay sa maleta, ay parang isang piraso ng pag-asang kanyang binibitawan. Nagdesisyon siyang babalik sa Maynila. Hindi para sa dating buhay niya, kundi para tuluyang maglaho. Sa kabilang dako, sa bahay ni na Amihan, ang katahimikan ay may kasama namang bigat. Hindi umiimik si Amihan. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo, pumasok lang siya sa kanyang silid at hindi na lumabas. Si Sinag naman ang hindi mapakali. Hindi niya naiintindihan ang biglaang pagbabago ng lahat. Inay Luningning, bakit po malungkot si Inay? Tanong ng bata sa kanyang lola. Tsaka po, hindi po ba darating si Kuya Kael ngayon? Maglalaro po kami eh. Marahang hinaplos ni Inay Luningning ang buhok ng kanyang apo. May mga problema lang ang mga matatanda, apo. Matulog ka na. Ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niya ang sakit para sa kanilang lahat. Kinaumagahan, sinubukan ni Sinag na kumatok sa kwarto ng kanyang ina. Inay, laro po tayo. Asan na po si Kuya Kael? Isang basag na boses ang sumagot mula sa loob. Wala na si Kuya Kael mo, anak. Hindi na siya babalik. Ang mga salitang iyon, kahit hindi para sa kanya, ay narinig ni Kael sa kanyang isipan. Habang isinasara niya ang kanyang maleta, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa ibabaw ng maliit na mesa, may mga piraso ng kawayan, papel de hapon, at pandikit. Ang mga materyales para sa saranggola na ipinangako niya kay Sinag, isang malaking saranggola, hugis agila, na sabay nilang papaliparin sa darating na pista ng bayan. Pangako po, Kuya Kael, yung pinakamalaki, yung aabot hanggang sa mga ulap. Ang alaala ng masayang boses ni Sinag ay parang isang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Ito na lang ang natitira. Isang huling pangakong kailangan niyang tuparin. Hindi na siya nag-atubili. Kinalimutan niya muna ang pag-eempake at umupo sa sahig. Magdamag niyang ginawa ang saranggola. Ang bawat piraso ng kawayan na kanyang tinalian, ang bawat piraso ng papel na kanyang idinikit, ay ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal at pagsisisi. Ito ang kanyang huling paalam. Ang kanyang huling mahal kita, anak, na hindi niya masabi ng harapan. Kinabukasan, handa na ang lahat. Ang saranggola ay perpekto. Isang maringal na agila na kulay asul at puti. Isinulat niya sa isang maliit na piraso ng papel ang isang maikling mensahe. Itinali ito sa pisi ng saranggola. Ngunit kanino niya ito ibibigay? Hindi siya maaaring lumapit sa bahay. May isang tao na pumasok sa kanyang isipan. Ang taong marahil ay pinakakasuklaman siya, ngunit alam niyang pinakamamahal si Sinag. Pinuntahan ni Kael ang bahay ni Ben. Nagulat ang guro nang makita siya sa kanyang pintuan. Anong ginagawa mo pa dito? Malamig na tanong ni Ben. Hindi na nagpaliwanag si Kael. Iniabot lang niya ang napakagandang saranggola. Aalis na ako, sabi niya. Ipinangako ko to sa kanya para sa pista. Pakiusap, ibigay mo na lang sa kanya. Sabihin mo na lang na kinailangan kong umalis ng maaga. Tiningnan ni Ben ang saranggola. Pagkatapos ay ang mga mata ni Kael. Nakita niya ang pamumugto, ang kawalan ng pag-asa. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Aalis na nga ito. Kinuha ni Ben ang saranggola. Ako na ang bahala. Salamat, sabi ni Kael. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo.
Kael, tawag ni Ben. Huminto si Kael ngunit hindi lumingon. Saan ka pupunta? Huminga ng malalim si Kael bago sumagot. Hindi ko alam. Kahit saan na lang na malayo dito. Pagkatapos noon, sumakay na si Kael sa kanyang kotse. Habang umaandar ito palayo sa baryo ng mahinahon, napatingin siya sa kanyang rearview mirror. Ang maliit na baryo, ang lugar ng kanyang pinakamalaking pagkakamali at pinakamatamis na sandali ay unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan ng maglaho. Ang araw ng pista sa San Marajoyo ay dumating na may kasamang ingay at kulay. May mga banderitas na nakasabit sa bawat kanto, masayang tugtugan mula sa plaza at amoy ng mga kakanin sa hangin. Ngunit para kina Amihan at Sinag, ang pista ay walang sigla. Magkasama sila ni Inay Luningning na nakaupo sa isang bangko sa gilid ng malawak na palayan kung saan ginaganap ang tao ng paligsahan ng pagpapalipad ng saranggola. Ang puso ni Amihan ay kasing bigat ng kalangitan na tila nagbabadyang umulan. Ilang araw na niyang hindi nakikita si Kael. Isang bahagi niya ay nakahinga ng maluwag, ngunit isang mas malaking bahagi ang nakakaramdam ng kakaibang pagkawala. Si Sinag naman ay tahimik lang na nakatingin sa mga batang masayang nagtatakbuhan. Ang kanilang mga saranggola ay sumasayaw sa hangin. Ang saranggolang pinapangarap niya ay nanatiling isang pangarap na lang. Biglang may lumapit sa kanila. Si Ben. May dala siyang isang bagay na malaki, nakabalot sa puting tela. Para sa'yo, kampiyon, sabi ni Ben. Ang boses ay malumanay. Nagtatakang tiningnan ito ni Sinag. Dahan-dahang inalis ni Ben ang takip. Isang napakagandang saranggola na hugis agila ang lumitaw. Ang mga mata ni Sinag ay nanlaki sa pagkamangha. Iyon ang saranggolang iginuhit niya kasama si Kuya Kael. Wow! Bulalas ng bata. Ngunit ang unang tuwa ay mabilis na napalitan ng pagkalito. Pero, nasaan po si Kuya Kael? Tumingin si Ben kay Amihan. Sa kanyang mga mata, may pag-unawa at awa. Kinailangan niyang umalis ng maaga, Sinag. Pero ipinabibigay niya ito sa'yo. May sulat pa nga o. Ipinakita ni Ben ang maliit na papel na nakatali sa PC. Kinuha ito ni Amihan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang sulat kamay ni Kael, pamilyar pa rin sa kanya kahit ilang taon na ang lumipas. Para sa kampeyon ko, tuparin mo ang pangarap nating paliparin to hanggang sa mga ulap. Ilang simpleng salita, ngunit para kay Amihan, bawat letra ay tumagos sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Bigla niyang naintindihan, hindi ito pagbili, hindi ito pagbabayad utang, ito ay pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi masabi ng harapan. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Halika, Sinag, paliparin na natin, sabi ni Ben, sinusubukang pasiglahin ang bata. Tinulungan ni Ben si Sinag, ngunit tila ayaw makisama ng hangin. Ilang beses nilang sinubukan, ngunit ang saranggola ay laging bumabagsak. Si Sinag, na kanina lang ay namamangha, ay unti-unti nang nalulungkot. Ang kanyang mga labi ay nakanguso na, handa nang umiyak. Hindi po kaya ni Tito Ben. Bulong ng bata, puno ng pagkadismaya. Si Kuya Kael po, alam niya kung paano. At sa sandaling iyon, parang may kung anong mahika na nangyari. Isang anino ang tumabon sa kanila. Kailangan ng tamang tiyempo sa pagbitaw, sabi ng isang pamilyar na boses. Sabay-sabay silang napalingon. Nakatayo roon si Kael. Hindi niya kinaya. Hindi niya kayang tuluyang umalis. Bumalik siya para sa isang huling sulyap at nakita niya ang lahat. Ang mukha ni Sinag ay biglang nagliwanag. Ang lahat ng lungkot ay nawala. Napalitan ng purong tuwa. Kuya Kael, hindi na nag-aksaya ng panahon ng bata. Binitawan niya ang pisi ng saranggola at sa isang iglap, tumakbo siya ng buong bilis patungo kay Kael. Nagulat si Kael. Hindi niya inaasahan ang mainit na pagsalubong.
Yumuko siya para salubungin ang papalapit na bata. Ngunit hindi sa pagtawag na Kuya Kael, huminto ang lahat. Sa harap ng lahat ng tao sa palayan, sa harap ni Ben, sa harap ni Inay Luningning, at sa harap ni Amihan, na ngayon ay humahagulgol na, sumigaw si Sinag ng isang salita. Isang salitang matagal na niyang gustong sabihin, isang salitang nagmula sa kaibuturan ng kanyang inosenteng puso. Papa! Yumakap siya nang mahigpit sa leeg ni Kael. Papa! Huwag mo kaming iwan ulit. Pakiusap. Ang salitang yon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong San Marahuyo. Ang lahat ng tao sa paligid ay napahinto. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanila. Si Kael, yakap-yakap ang nanginginig na katawan ng kanyang anak, ay napaluha. Ang bigat na 5 taon niyang pinapasan ay tila biglang gumaan. Tumingala siya at ang mga mata niya ay naghahanap ng isang tao lang, si Amihan. Nakatayo ito, ang mga kamay ay nakatakip sa bibig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang pader na itinayo niya ay tuluyan ng gumuho. Dahan-dahang binuhat ni Kael si Sinag at naglakad palapit kay Amihan. Bawat hakbang ay isang panalangin. Huminto siya sa kanyang harapan. Ang kanilang mga mata, parehong basa ng luha, ang nag-usap. Walang kayamanan, walang mamahaling regalo. Isang simpleng pakiusap lang ang namutawi sa mga labi ni Kael. Isang pangakong mas matimbang pa sa lahat ng ginto sa mundo. Amihan, payagan mo akong manatili. Iyon lang. Ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Ang mga bulungan ng mga tao, ang tunog ng musika mula sa plaza, ang ihip ng hangin, lahat ay naglaho. Ang tanging natira ay silang tatlo, nakatayo sa gitna ng palayan, sa isang sandaling magtatakda ng kanilang kinabukasan. Si Sinag ay mahigpit pa ring nakayakap sa leeg ni Kael. Ang munting mukha ay nakasubsob sa balikat ng ama na ngayon lang niya natagpuan. Si Kael naman ay nakatitig lang kay Amihan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa, takot, at isang maliit na sinag ng pag-asa. Hinihintay niya ang hatol nito. Dahan-dahan, ibinaba ni Amihan ang kanyang mga kamay mula sa kanyang bibig. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, hindi sa paraang nagpapakita ng kahinaan, kundi sa paraang nagpapakita ng isang desisyon. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan siyang humakbang palapit. Iniunat niya ang kanyang nanginginig na kamay, hindi para itulak si Kael palayo, kundi para hawakan ang isa sa mga kamay nito na nakasuporta sa likod ni Sinag. Ang simpleng pagdampi ng kanilang mga balat ay nagsilbing kasagutan, mas malinaw pa sa kahit anong salita. Isang pagtanggap, isang pagsuko, isang pagsisimula. Naramdaman ni Kael ang init ng palad ni Amihan. Isang luhang kanina pa niya pinipigilan ang tuluyan nang pumatak. Isang luhang hindi nadala ng pagsisisi, kundi ng purong pasasalamat. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito na para bang iyon ang tanging sagwa na magliligtas sa kanya mula sa pagkalunod. Sa di kalayuan, nakatayo si Ben. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagbuo ng isang pamilya sa kanyang harapan. Isang pamilyang matagal na niyang pinangarap na maging bahagi. May kirot, Ngunit sa ilalim ng kirot na yon, mayroong pag-unawa. Ngumiti siya ng malungkot. Isang ngiti ng pagpapaubaya. Tahimik siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Dala ang respeto para sa pag-ibig na hindi nakalaan para sa kanya. Mula naman sa kinatatayuan ni Inay Luningning, kitang-kita niya ang lahat. Ang kanyang mga apo sa tuhod na magkayakap at ang kanyang anak na muling hinawakan ng kamay ng lalaking minsan nitong minahal. Walang luha sa kanyang mga mata. Isang ngiti lang ng kasiyahan. Isang tango na nagsasabing, sa wakas, umuwi na kayo. Ang katahimikan sa pagitan ng tatlo ay binasag ng munting boses ni Sinag. Itinaas nito ang kanyang ulo mula sa balikat ni Kael at itinuro ang langit. Papa, yung saranggola.
Napatingin silang dalawa ni Amihan sa saranggolang agila na ngayon ay matatag na lumilipad sa himpapawid, isinasayaw ng hangin. Ngumiti si Kael, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Inabot niya ang pisi kay Sinag at tinulungan ni Amihan ang anak na hawakan ito. Ang kanilang mga kamay ay nagkasama-sama sa iisang pisi, sabay-sabay na ginagabayan ng kanilang saranggola. Habang papalubog na ang araw at nagiging kulay ginto ang buong palayan, nagsimula silang maglakad pauwi. Hindi ako nangangako ng kayamanan ng Amihan. Basag ni Kael sa katahimikan. Ang boses ay puno ng sinseridad. Tumingin sa kanya si Amihan. Ang mga mata ay nagniningning. Hindi yon ang mahalaga. Huminga siya ng malalim. Binibitawan ang huling piraso ng takot sa kanyang dibdib. Ang kailangan lang namin ay ikaw, ang pananatili mo. Magkahawak kamay silang tatlo habang tinatahak ang daan pauwi sa maliit na bahay ni Amihan. Sa kanilang likuran, ang agilang saranggola ay matayog na lumilipad, isang simbolo ng isang pamilyang nasira, nasubok, ngunit sa huli ay muling nabuo. Hindi ito ang pagtatapos ng kanilang kwento, kundi ang bukang liwayway, ang tunay na simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Kael, Amihan at Sinag. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o tagumpay, kundi sa mga pusong handang magpatawad at sa katapangang bumalik sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Minsan, ang pinakamahalagang maipapangako natin sa isang tao ay hindi ang buong mundo, kundi ang simpleng pananatili sa kanilang tabi. Anuman ang mangyari, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway may aral kayong napulot at naantig ang inyong mga puso. I-comment nyo naman po sa ibaba kung anong klaseng kwento ang gusto nyong marinig sa susunod. Kwento ba ng LDR, pag-ibig na may hadlang, o isang nakakakilig na romansa? Ang inyong mga komento po ang aming inspirasyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli.